bayan. Magkakaisa tayo para sa pagbabagong mapayapa, pero pagbabagong itutuwid natin ang gobyernong mali at itatayo natin ang tamang pamamahalang nagsisilbi sa kapakanan ng taong bayan at ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome kay Dr. Lorraine Maribadoy, ang panguling bahagi ng ating pagtitip. Salamat, Eric. Salamat sa ating mga kababayan. Sorry, late ako. I have to read my... So, what can I say, no? Ang gusto ko to actually pag-usapan kasi lahat nung on my way here nakikinig naman ako at saka ilang beses na tayo nagra-rally na pa tayo umabot dito kadon. So meron ako kasi gusto pag-usapan dito lahat ng problemang ito kasi this elephant in the room, no? Ito yung pinakamalaking problema na ang Pangulo natin hindi sumasagot kung siya ba yung nasa video na yon. So napakalaking bagay nun kasi siguro doktor ako at saka Pilipino ako na ang ordinaryo na Pilipino, wala ka makikitang hindi na walang family member na nalulung sa droga, no? Marami akong naging kamag-anak na nalulung sa droga. At alam ko kung ano ibig sabihin pag drug addict, no? Ibig sabihin pag drug addict, ang drug addict pagkagising niya, pagkamulat na pagkamulat ng mata niya, isa lang ang nasa isip niya, at yun ay droga. Saan niya kukunin yung droga? At buong araw, yan ang nasa isip niya. So hanggang matulog siya, yan din ang huling iniisip niya. So, lahat gagawin niya para siya ay magka-droga. So marami akong kaibigan, meron akong kaibigan na yung pang-chemotherapy ng kanyang nanay, ninakaw niya para makabili siya ng drugs niya. Yung paborito kong brother-in-law na ngayon ay rehabilitated, pumunta sa libing ng tatay niya para makapagpanloko, para makahingi ng pera para bumili ng droga. Pang-tuition ng anak, kukunin niya yan para pang-droga niya. Isusubo na lang nung anak niya na gutom, pampandodroga niya. So, ang ibig sabihin, no, ng isang drugista, sinungaling, magnanakaw, walang kapasidad mag-isip ng maayos at magdesisyon ng maayos, no? Sino ba yung pinag-uusapan ko? Hindi ba si Bongbong Marcos? Na umabot tayo dito sa bingit ng gera ay dahil wala siyang pakialam, no? Nakita natin yung video, no, na gusto nilang pakalimot sa atin. At this point, a few days ago, siguro 3 or 4 days ago, 100 million na ang views. So, ngayon tinanggal nila yung mga views na may millions, kay Marlica, kay Atty. Lenchok, etc. Tinanggal nila. Pero nakatatak na yan sa utak natin. Ano ba naman klase tayong tao? Anong klase tayong bansa? Napapayag tayo na ang leader ng ating bansa ay pakalulong sa droga. Hindi siya sumasagot, di ba? So yun na yung pinakasagot doon. Yun na yung pinakasagot. Katulad nung sinabi ni President Duterte, the fact that he hasn't taken the drug test is all the authentication that we need na siya yung nasa video. And worse, nalulong siya sa droga. Hindi siya sumasagot ng maayos. So, ito nakikita natin kasi parang hinahalin tulad ko siya sa isang ama na nakabantay sa bahay. Kapag ka magaling ang tatay, walang mangyayari sa mga anak niya, sa kanyang mga kapamilya. Pero kapag ka ang tatay ay durugista, binuksan niya ang pintuan ng bahay niya para kahasain ang pamilya niya. At yan ang pakiramdam ko. Para tayong ginagahasa ngayon ng mga drug addicts, ng mga drug lords, ng mga oligarkyo, ng Amerika, ng mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado, ng pamilya niya, ng asawa niya, ng pinsan niya. Lahat ng kawalan yan ginagawa sa atin, wala siyang pakialam.
Bakit siya walang pakialam? From the medical perspective, kasi yung pagsimula ng speech ko, kasi wala siyang kakayanan. Ang isa pong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, lalo na kapag kalulong, ay may sakit. Nung napanood ko yung video, nalungkot ako. Nalungkot ako kasi naalala ko yung mga naging pasyente ko, yung mga mahal ko sa buhay, na nalulong sa droga. Kita natin siya, di ba? Skinop niya yung yung white powdery substance na yon. At eksperto na eksperto yung pagkakagawa. Na yung hindi man lang nabuhos or parang nakita mo na lifetime habit yon. Nakita mo na sanay na sanay siya. Kasi kung hindi ka sanay, mabubuhos yun or manginginig ka or hindi natural sa isang tao ang suminghot to put yung foreign substance sa ilong at sisinggutin mo. Hindi. Kailangan mo kang pilitin yung mga pasyente ko para gawin yun, di ba? Pero sa kanya, sanay na sanay siya. At ito yung nangyari sa atin. At nakikita din natin ngayon ang full bloom ni Bongbong Marcos na bakit siya umabot dito? Bakit siya umabot sa pinakamataas na pwesto sa kapangyarihan sa bayan? Kasi maraming nagtakip sa kanya. Napakarami. No? Naging governor, naging senador, naging congressman, na wala naman talagang ginawang accomplishment. Puro pagtatakip ang ginawa. So, nalulungkot ako para sa ating bayan ngayon. Kasi, hindi na nalulungkot, natatakot ako kasi nakalagay tayo sa malaking kapahamakan. Kasi naalala ko nung nagtatrabaho ako kay President Duterte, front seats talaga ako. Nakikita ko talaga ang trabaho ng President, araw-araw, isang araw, napakaraming desisyon na kailangan mong gawin. Pero nakikita natin ngayon, maliwanag, wala siyang kakayanan. Kagabi nanood ako ng presko niya doon sa baha. Gusto ko siyang umbagin. Dahil ang sinabi niya, pucha talaga ang sinabi niya. Hindi, pati yung sinabi niya, kasi sabi nung isang public servant, sir, nagugutom na sila, nakabara yung ano ang nangyari? Sabi niya, may paganyan-ganyan pa siya, na nakabara po yung daan, kung pwede po sana mag-airdrop. Sinabi na yung solusyon sa kanya. Ang gusto niya, ano ba yung weight na pwedeng kargahin ng helicopter? Gusto niya mag-calculate, gusto niya mag-math problem tayo. Baliw, hindi niya alam. Imbes na sabihin niya, na i-deploy na natin yung AFP. Ilan ng helicopter ang kailangan? Ano pa pinagsasabi niya? At sabi pa niya ganito, nakabara ba yung daan? So, we need to build more roads. Sabi niya ganon, Diyos ko Lord. Di ba mamatay na lang sila sa gutom? I cannot find the words to describe the level of incompetence of Bongbong Marcos. More so because I came from the team of the greatest president and excellent executive, Rodrigo Roa Duterte, na ngayon, ito mga baliw na ito, na mga praning na ito, ay gusto pa nilang sirain, di ba? Kita ba naman ang ugaling adik talaga. Walang kapasidad para sa utang na loob, na ang pamilya niya, ang President Duterte, ang siya mismo rason kung bakit nalibig ng maayos at may dignidad ang tatay niya. Anong ginawa nila? At dahil kay Inday Sara, kung bakit nandyan sila ngayon sa Malacanang. Pero anong ginawa nila? Tinanggalan ng security ang Vice President. At lahat ng pambababoy na ginagawa sa Vice President. So, in closing, napakalaking hamon nito sa atin ngayon na nandito tayo na this is the worst president that this country has ever had, and we are in a dark chapter in our country's history. So, dapat tayo magtutulungan dito. And I'm very, katulad ng naituro ni Eric sa akin at ng mga former rebels, ang taong nagkakaisa ay walang laban dyan ang US,
Ang CIA, ang deep state, ang oligarkyo, mga magnanakaw, Senado, Kongreso. Itong mga ito, mga nalulong, no, at mga lasing na lasing sa kapangyarihan. Hindi nila naaalala na ang kapangyarihan na hawak nila ay hiram at galing sa taong bayan. Correct! At tayo din ang pwedeng bumawi niyan. So maraming salamat at lumalaban kayo para sa inang Pilipinas. Ma'am Yustin, thank you so much. Ma'am Lorraine Manipadoy.